Alright mga kababayan ko, pag-usapan muna natin to ngayon. BBM, mga kongresista, miniting sa Malacanang. Mga DDS, nagpanik. Ano, huwag kayong mag-alala. Nagkaroon lang sila ng fellowship. Oy, masyado naman kayong takot na takot eh. Masyado kayong nanginginig mga DDS. Huwag kayong manginig. Sabi ko hindi naman bago yan, no? Kung initing man ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga tao sa Malacanang, mga kababayan ko, hindi ibig sabihin ng mga DDS na magkakaroon na ng impeachment. Anak ka ng teteng, oh. Yawa naman, masyado nyo namang pinapadaan sa drama mga DDS. Eto pa mga kababayan ko, tuwang-tuwa kayo nung narinig nyo na sumama ang iglesia at ang iglesia ni Cristo ay pumanig daw sa inyo. Mga kababayan ko, hindi nyo ba alam mga DDS? Huwag kayong mangarap ng gising. Ang sabi ng iglesia, mga kababayan ko, sang-ayon sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Sang-ayon sila na wag matuloy ang impeachment complaint laban dito kay Tambalustay. So anong ini-insist ng mga DDS na to? Anong pinagpipilitan ninyo at sinasaksak nyo sa inyong mga kokote? Wag kayong gumawa ng conclusion na kayo rin ang talo, na kayo rin ang mapapahamak, kayo rin ang hindi maiintindihan ng taong bayan. Wag nyong ipagpipilitan na sinang-ayunan kayo ng iglesia, mga kababayan ko. At eto, mga kapatid, eto pa pinapakalandakan nila. Si Bongbong Marcos daw, mga kababayan, ay hindi daw totoo na hindi sang-ayon sa mga dahil pinulong daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga kongresista. Ang tamang sagot dyan, mga kapatid, ganito. Makinig kayo. That is a fellowship. Nakikinig ba kayo o hindi nyo alam ang ibig sabihin ng fellowship? Baka hindi nyo alam ang ibig sabihin ng fellowship. Hindi nyo alam ang ibig sabihin ng tamang right word. Ito tatanungin ko, ito Kristiyano to eh. Jay, ano ibig sabihin ng fellowship? Fellowship is parang nakikipag ka sa mga tao, nakikipag-usap ka, nakikipag-alubilo ka, nakikipag-banding ka, ganun. Ganun yung mga fellowship. Nakipag-banding. Oo. Eh sa mga DDS, ang ibig sabihin ng fellowship, kudita. What the heck is this, di mga DDS? Huwag nyo isipin na ang fellowship po ay hindi po ibig sabihin nun na magkakaroon ng kudita. Hindi po kudita ibig sabihin nun, mga DDS. Huwag kayong hibang. Kumbaga nakipagkaisa ang ating Pangulo, nakikipag-usap ang ating Pangulo, get together, ika nga nila. Diba? Yun ang ibig sabihin doon. Yun ang ibig sabihin ng fellowship. Huwag nyo sabihin na huwag nyo sabihin na magkakaroon, kinukumpinsi ni Bongbong Marcos yung mga kongresista natin para lang mag-aklas, di pa-impeach si Sara Duterte. Like I said, mga kababayan ko, kung gugustuhin ni Presidente Bongbong Marcos, madali lang at kayang-kaya niya yon, mga kababayan. Madali lang at kayang-kaya niya yon. Wala namang magiging problema. Di mga kababayan ko. Di ba? Yun ang ibig sabihin ko doon. Kaya wag sanang sasamaan loob ng mga DDS. Teka lang, kuya. Ayan, wag sanang sasama ang mga DDS, mga kababayan ko, sa ginagawa ng ating Pangulo. Okay? Nililiwanag ko lang, huwag kayong magpanik. It's organic. Kasi kung pulungin man ni Bongbong Marcos yung mga kongresista doon, it's a part of fellowship. Fellowship is a fellowship, mga kababayan ko. No matter what happen, nagpe-fellowship lang sila, nakikipag-socialize. Porque nagpunta lang doon yung mga kongresista, inisipan nyo na kagad pagkakaisahan si Inday Sara. Masyado nyo naman pinoprotektahan yung poon ninyo. Hindi porke gano'n na nangyayari. Huwag nyo masyadong protektahan yung poon ninyo dahil nakakatawa lang, mga kababayan ko. Sa totoo lang, nakakatawa lang yung inyong argument na pinapakalat na di porke yung media sinakyan lang ng ganito, sinakyan ng ganyan, natakot na kayo, nawindang na kayo, nagulantang na kayo dyan.
Ay nako mga DDS, come on. Oy, wala kayong masasabing tama, wala kayong masasabing manahimik na lang kayo. Or kung gusto ninyo, maghanap kayo ng makakausap ninyo at yung argumento nyo na pagbibigyan kayo. Okay? Niliwanag ko na. That is a fellowship, pakikipagkaibigan, pakikipag-usap at bonding ng mga kongresista at ang ating presidente. Ganun na nangyayari naman din yan sa Senado. Kahit naman sa ating mga presidente, mga kababayan ko. Kaso nga lang, hindi lang maintindihan ng mga nasa kabilang grupo na nagpupumilit, mga kababayan ko, na pinapabagsak daw ni BBM si Inday Sara. No, mga kababayan ko. At liliwanagin ko rin, saksak nyo dyan sa mga kokote ninyo, ha? Saksak nyo dyan sa mga kokote ninyo. Hoy, makinig kayo. Saksak nyo sa kokote ninyo. Hindi plano ni Bongbong Marcos na ipa-impeach si Inday. Pero wala pa rin kawala si Inday. Dahil tandaan nyo, kahit hindi pa-impeach ni Pangulong Bongbong Marcos yan, at kung hindi man hayaan ni Pangulong Bongbong Marcos yung impeachment, tandaan nyo, meron pa rin anti-terrorism law na umiiral sa ating bansa at ang batas ang mananaig kung talagang dapat panagutin yan si Tambalustay. Kaya kahit sabihin ni PBBM na huwag ituloy ang impeachment complaint laban dito kay Tambalustay, tatandaan nyo to. Sasabihin ko, meron pa rin tayong anti-terror law na dapat panagutin si Tambalustay, mga kababayan. Okay? Yan po ang nais kong sabihin. Yan po ang nais kong iparating sa inyo. Nais kong Nais kong iparating sa inyo, mga kababayan ko. Yun po ang gusto kong ipahatid sa taong bayan. Okay? Kaya wag po kayong magpanik sa mga nangyayari ngayon. Wag po kayong maging paranoid kung nagkakaroon ng fellowship. Kasi nga kami hindi kami nagpapanik. Bakit di kayo magpapanik? Because alam namin yung nangyayari sa gobyerno. Sadyang yung mga tanga at bobo lang ang hindi nakakaintindi sa nangyayari ngayon sa bansa natin. At puro galit ang iniintindi, mga kababayan ko. Yan ang totoo dyan at hindi magbabago yon, mga kapatid. Okay? Kaya wag po kayong masyadong gumawa ng conclusion sa inyong mga isipan. Tandaan nyo, kahit harangin pa ng iglesia ang impeachment complaint labang kay Sara, hindi pa rin po makakaligtas sa batas ng ating hustisya ang ginawang pambababoy at pagbabanta ni Inday Sara, mga kababayan ko. Okay? Ako po si Biyahe ni Koy TV, mga kababayan ko, na humahataw ngayon sa loob ng sasakyan dahil may hinahabol kami. Maraming salamat po at sama-sama po tayong babangon muli, mga kababayan ko, sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Huwag kayong paranoid, ha? Bye!